Sa Masbate, naglabas na ng memorandum ang pamahalaang panlalawigan hinggil sa no-sailing policy sa small fishing vessel at sa small motorized passenger bangka sa karagdang sakop ng Masbate. Naka-standby na rin ang lahat ng mga miyembro ng response cluster at ang patuloy na pagsasagawa ng monitoring sa Emergency Operations Center ang mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpadala naman ng Deployment Response Group ang Coast Guard District Bicol patungong isla ng Catanduanes bilang bahagi ng proactive na tugon sa anumang banta ng bagyong Opong. Nauna na rito, sinabi ng Office of Civil Defense Regional Director Claudio Yucot na nagsasagawa na rin sila ng pre-disaster risk assessment sa ilang probinsya ng Kabikulan bilang antisipasyon sa posibleng epekto ng bagyong Opong kung tuluyan itong magiging super typhoon at direktang tatamaan ng rehiyon. Nagkandak kami ng pre-disaster risk assessment at napag-alaman nga namin na dito sa either Sorsogon or Albay ang kanyang patak. At sa ngayon po ay naghahanda na kami. Nag-issue po kami ng memorandum number 62 kahapon, effective po ng alas 5 kahapon, raising our alert status to red alert para po sa aming RMC EOC. At dahil po dyan, yung pong 12 response clusters ay inactivate na namin at sila po naman ay mag-activate ng kanilang mga Emergency Operation Center, 24/7 Emergency Operation Center. Sa Albay, maagang inalis ang mga solar street lights upang wag masira ng bagyong Opong. Inisa-isa ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang pag-aalis nito gamit ang crane truck. Habang sa Catanduanes naman, pinulong na ni Governor Patrick Asanza ang lahat ng miyembro ng Provincial Disaster and Management Council. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at makasigurong sapat ang pangangailangan ngayong may parating na bagyo. So pinagre-read natin lahat, and as a preemptive response, lahat ng klase by tomorrow sinuspindi na natin at all levels, both public and private, and at the same time by 1 p.m. Yung mga trabaho naman sa gobyerno ay sinususpindi rin natin para makapaghanda rin sila sa pagdating ng bagyo by Friday. Nakapreposisyon na rin ang mga relief packs na ipamamahagi sa mga maaapektuhan ng bagyong Opong. At sa Camarines Sur, pinatutupad na rin ang preemptive evacuation sa harap ng banta ng bagyong Opong. Inaatasan ang lahat ng mga alkalde, kapitan ng mga barangay at mga Disaster Risk Reduction and Management Council na isa-isang ilikas ang mga residente sa mga barangay na may mataas hanggang napakataas na posibilidad ng pagbaha at landslide. Ang paglilikas ay dapat isagawa hindi lalampas ng alas 12 mamaya, September 25. Naka-standby na rin ang lahat ng lokal na ahensya, barangay officials at emergency response team upang makapaglaan agad ng tulong at proteksyon sa mga residente. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon.